Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inainang bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Huwebes, August 10, 2023. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, kumusta na po kayo? At yung pong ating kasama, yung pong usad na tambalang Samuel Ramos. At siyempre, yun pong ating mga kaibigan, talaga naman talagang so tuloy-tuloy lang po at ngayon maghapon maganda po yung panahon. Po talagang mainit po ang panahon. Na kung saan naman ang inyo pong lingkod sa yung pong mga activities dito po sa lungsod ng Paranaque ay maganda po dahil yung panahon po ay nakisama talaga at balik mga linsangan, talagang mainit maghapon. At siyempre, yung pong mga kasama po natin sa Paranaque Net Radio Worldwide at yung pong nagkapag-seminar po bukas pangalawa ay tayo po ay dapat na mag-report dito po sa ating programa para naman yung pong ating pinag-aralan o tungkol po doon sa usapin ng reporting ay talaga naman dapat pong ating mapraktis. Opo, so yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Kamanaba area, diyan po sa Calaucan, Malabo, Nabotas, maging sa lungsod ng Valenzuela, regards ko po kayo. Ito pong Unit 12, ito pong direkta ni Freddy Lopez, regards po natin. At saka yung pong ating kasama po dyan sa lalawigan ng Rizal. So handa-handa po tayo dahil talaga naman yung pong ating kaibigan dyan ay magre-report na po dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. At siyempre, bago po tayo magpalaot sa ibang mga balita, gusto po muna natin magbigay ng ulat dito po, mula po dito sa lungsod ng Paranaque para po sa mga kaganapan kanina. Kanina po ay nagkaroon po ng tinatawag na graduation day. Doon po sa mga yung pong sa nagtapos doon po sa iba't ibang livelihood na ito po ay nasa ilalim naman po ng technical educational. Ito pong TISDA, po talaga naman na mahigit pong 2,000 na mga nagsipagtapos para po sa iba't ibang yung pong tinatawag na livelihood program dito po sa lungsod ng Paranaque. So, hindi po natin sayang at hindi po natin i-upload, ay talaga naman po yung po mga nagsitapagtapos ay masaya po sila dahil may na po sila kung saan mayroon na po silang panlaban para matutong magnegosyo, matutong mamasukan dahil dekalidad po ang binibigay na training ng lungsod ng Paranaque para po sa vocational course naman.
At siyempre, kaninang umaga rin, nagkaroon din po ng kasalang bayan dito po sa lungsod ng Parañaque na ito po ay pinangunahan ng butihing Mayor Eric Olivares. Palakpakan po natin. Opo, na ganun din, siyempre, dumating po doon sa okasyon, siyempre, yung pong doon po nagsipagtapos, dumating po ang butihing Congressman Edwin Olivares, siyempre sa panguna po ni Mayor Eric Olivares, at yung pong mga konsyalis ng lungsod, si Vice Mayor Joan Villapuerte, si Councilor Reco Goles, si Councilor Cristina Tin Esplana, si Councilor Niña Soto, at si Councilor Jeff Reyes, si Councilor Tuki Baez, at saka po itong si Councilor Bung Binson. Sila po ay talagang nagbigay po ng mga maiksi but mahalagang mensahe para po doon sa mga nagsipagtapos. At siyempre, bigyan po natin pansin yung pong ginawa ng Barangay San Isidro sa panguna po ng butihing punong barangay na ito pong si Noel Haplos. Dahil kahapon siya po ay nabigay ng mga kagamitan para po doon sa pag-rescue kung sakasakaling magkaroon ng sakuna doon po sa kanilang lugar. Kahapon namigay po ng bangka, namigay po ng life vest, at ganun din po yung tali namigay din, at saka po yung megapon. Namigay po dyan sa lugar ng San Isidro. At bilib po tayo dahil sa butihing barangay captain ito pong si Noel Haplos ay talaga naman ipinagkaloob doon po sa mga rescue volunteers. Iyong pong bangka, iyong pong tali, iyong pong life vest, iyong pong microphone, ay ito po ay ibinigay doon po sa mga rescuer doon po sa kanilang komunidad. So tayo po ay talagang humahanga dito po sa Barangay San Isidro. Dahil napakarami po nilang programa na sabihin po natin na yung ibang barangay wala hindi natin ramdam yung mga programa. Unlike po dito sa Barangay San Isidro, na ito pong si Noel Haplos ay talagang tuloy-tuloy. Palakpakan po natin. Ngayon magtatanong po kayo kung sakasakaling nanonood po kayo sa aming programa. Halimbawa, galing po kayo dyan sabihin po natin, sa Quezon, Laguna, Batangas, o kaya sa iba pang probinsya. At kung gusto nyo pong alamin yung pong binabanggit kong barangay, ay pwede nyo pong puntahan. Dahil ang kanya pong mga proyekto ay talagang nauuna. Lalong-lalo na po doon sa usapin ng communication. Dahil yung Barangay San Isidro, may sarili po yung website. May sarili pong website ang Barangay San Isidro. Kahit ano pong project in activities o kaya mga katanungan, ay talagang hindi nyo na po pumunta, hindi nyo na kailangan physically na pumunta doon sa barangay, bagko sa pamagitan po ng kanilang FB page, ganun din po ng kanilang website, ay kung ano po ang inyong katanungan ay matutugunan na po. Matutugunan. Palakpakan po natin. At siyempre, credit po ito sa mga namumuno ng Barangay San Isidro sa panguna po ni Barangay Captain Noel Haplos at yung pong kanyang mga 7 konsyales, kasama na po yung mga barangay staff na kung saan ay talagang naiiba at talagang the best ang ginagawa po dyan sa Barangay San Isidro. So ito po ay nabanggit po natin. Baka magsabi kayo, magtanong kayo, palibasa, malapit po ang eleksyon. Gusto ko pong ipalam sa inyo
na ang Barangay San Isidro ay wala pong kalaban. Ito pong si Noel Haplos. Palakpakan po natin. Ayan. So sana maging malinaw na babalik na naman po tayo, magbibigay po tayo ng konting pahapyaw sa usapin ng eleksyon sa barangay. Opo, dahil ang barangay po pala ay tila automated na rin, gagamitan na rin po ng PECOS o ng machine. Ito po ay sabihin po natin na naiiba. Bagkos, instead na ayawan po natin ito, sana ito po ay sa akin sang-ayon po ako. Opo, dahil po kapag sa usapin ng manumano, yung pong na kaugalian na bilang-bilang ay biktima po ako niyang biktima. Na nagkakaroon ng tinatawag na dagdag bawas. So, alam po natin yan. Ngayon, kapag ito po ay talagang mangyari na talagang ito pong ginawa ng COMELEC na ganun ang magiging takbo ng ating barangay eleksyon, ay the best po ito, the best. Opo, so marami po ang tatakbo sa isang barangay. May 3, may 4, may 5 pa. So good luck po sa inyo, good luck. So pagkakataon na po ito ng mga taong bayan na husgahan ang dapat husgahan at mamili na po ng dapat at karapat-dapat na mamumuno talaga doon po sa barangay level. Opo, ito po sa usapin ng barangay opisyal. At siyempre, ganon din po sa usapin ng sangguniang kabataan. Ngayon, tayo naman po ay bilang tayo po ay nasa media o tayo po ay nasa, sabi nga po nila, talagang ganon doon tayo napunta. So, ang himpilan po, ganon din po ang programa ng Manibela, ng Masa Ondago, ay bukas po doon sa mga kandidato na gusto magpa-interview. Opo, ngayon, kung sakaling ayaw nyo na magpa-interview, wala naman pong problema yan dahil karapatan ninyo. Opo, pero sana kapag kami naman, yung kalaban ay na-interview namin at naiangat namin ng kaunti dahil sila naman po ay nakikipagtulungan at talagang gusto niyang maipakita o sabihin natin malaman ang kanyang pagkatao, malaman ang kanilang gagawin sa barangay, sana maging fair po tayo, ha? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa yours in public service and of course, about the Senro, Mr. Chairman Pakikasa. So doon po sa hindi ko pa po na banggit, maya-maya lang at babanggitin po natin, okay? To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos ng hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito.
At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin, salamat po sa Asiana, sa pangunan po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Kasih sayang. Aku meriang, aku meriang. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Aku meriang, aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Kasih sayang. Aku meriang, aku meriang, betul-betul perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Ayan, so tayo po ay muling babalik dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Apo, so doon po sa ating mga kababayan, ano, yung pong mga nasa online, opo, regards po natin, ito pong kasalukuyan nandyan po sa lugar sa bansang Kuwait, na ito pong si, ito pong si Dang Journalist Pamada na sa kasalukuyan po ay nandyan sa lugar ng Kuwait, dyan po sa bansang Kuwait, palaging gabi-gabi siya po ay nanonood sa atin. At ang maganda pa po rito, sa maliban sa nanonood na, sinishare pa po niya ang ating programa. So palakpakan po natin, ito pong ating kabayan na si Edna, no? Opo, at ganun din po itong si Janet Pascualatam ang sabi niya, regards daw yung pong mga taga Santo Niño Elementary School, at nabanggit niya po na ongoing po yung tinatawag na enrollment, at siyempre ang kanilang principal na ito pong si Principal na si Ronel Coro, regards ko po kayo, 10 ng kanyang mga kasama dyan po sa Santo Niño Elementary School. Opo, at siyempre regards na rin po natin ang ating Barangay Santo Niño
sa panguna po ng butihing punong barangay na ito pong si Janico. And of course, yung pong kanyang mga konsyales na talaga naman sa panguna po ni Ronnie Cabanilla, Iman San Mateo, Jun Alvarez, at Lani Cruz, at iba pa ganun din po ito pong si Dante Cantoria, at talaga naman ito pong si Trexie Valenzuela ay tila magpapalaot din sa usapin ng politika sa darating na barangay eleksyon. Opo, ganun din po, siyempre regals po natin ito pong ating silig. Aba, talaga naman inasa online, ano? Opo, so regals po natin ito pong silig Arguges. Po, so regals ko po kayo. Ang sabi niya, Kuya Gaspar, pasyat naman dyan. So regals ko po kayo. Ito po ay, ito pong mga, ito po yung masisipag na talagang maasahan ng Public Information Office na ito po si Lig Arguges naman, nasa kasalukuyan po ay nasa online. Oo, so buong, mga kasama po natin sa Public Information Office sa panguna po ni Sir Mel Alipoon, regards ko po kayo. Opo, so yung pong pamunuan po ng direkta sa panguna po ni Chief Fred Lopez dyan po sa lugar ng Caloocan, ganun din po sa Fairview, maging dito po sa Quezon City. Yung pong unit ninyo, pwede po kayo mag-report dito sa ating programang Manibela ng Mass Soundago upang yung pong ating ginawang media seminar and workshop noong linggo ay ma-practice na po natin. At saka yung pong sa lugar ng Rizal, po ang sabi niya nga talagang magre-report po siya dito sa ating programa. So, muli, regards po natin itong silig na sa kasalukuyan po ay nasa online. Kung ano man po ang inyong ginagawa, sana good luck po sa inyo. Good luck. Ayan, ang sabi po ni Lig, kahit hill, sigira na lang. Aba, talagang may may sariling maganda. Oo, doon po sa atin mga kaibigan, diyan po sa lugar ng Camarinesor. Opo, diyan po sa Partido Oria, isahin po natin. Ocampo, Tigaon, Guwa, ganoon din po sa lugar ng San Jose, Lagunoy, Gatchitoray na presentasyon. Magin diyan po sa Karamuan, Maray na Banggi po sa Indo. Opo, sa ngayon ay talagang ito po sa lugar ng Tigaon ay nagsiselebrate po ng ating piyesta, na kung saan sa August 12 kapistahan na, at sa kasalukuyan ay tila nagkakaroon na pong parid dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarinesor. Opo, siyempre ang punong mayor naman po dyan, o yung municipal mayor na ito pong si Manay Cheque Puentevilla, regards ko po kayo. At ito pong kasalukuyang congressman na ito pong si Arne Puentevilla, nasa kasalukuyan po sa lugar ng Partido Area. Opo, so gusto po natin na banggitin dahil ito po palang sa lugar ng Karamuan, dyan po sa Camarinesor, na ito pong si Marlene ko ay tila na suspindi po pala ito. Opo, pero noong nakaraan linggo ay tila nakabalik na po siya, at inaasahan po natin na sana sa usaping politika, isit aside na po natin yan. Opo, dapat irespeto natin ang dapat irespeto, lalong-lalo na po kung ito po ay naiproklama na. Dahil alam nyo naman na ang mga ito ay maiksi lang ang kanilang termino. Halimbawa, sa Office of the Mayor, ang kanilang termino ay 3 taon lamang. Opo, pagkatapos, yung Vice Mayor ay hindi kayo magkakasundo, at yung mga konsyalis, kung hindi kayo magkakasundo, so ano pong mangyayari dyan po sa inyong lugar? Opo, so mahirapan po kayong makabangon. Instead na ito po Karamuan ay maganda po ang reputasyon po nito, dahil ito po ay maraming mga turista na pumupunta po dyan sa lugar. Kung kayo po mismo mga namumuno ay hindi magkakanda sundo-sundo, so sayang po ang pagkakataon na sa loob ng 1 taon o 2 taon o 3 taon na hindi po kayo nagkakanda sundo-sundo, so malamang sabihin po natin na sabihin po natin na ma-stack up, o sabihin po natin na
mapaparalyze yung takbo ng ekonomiya o takbo ng inyong bayan dahil sa hindi nyo po respeto doon po sa mga nahalal o pinili ng taong bayan. Pangit po yan, pangit ano? Di ba? So, sana, iyon, inuulit po natin, katulad lang po noong mga nakaraang isyo, nabanggit po natin dahil katulad po dito sa usapin ng ating presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., opo, tungkol po doon sa usapin ng modernisasyon ng mga jeepney natin na kasalukuyan ay talagang nagiging mainit ang labanan. Opo, dahil ito po ay batas at batid po natin yung extension ay binigay na lang po hanggang December. Opo, ngayon, ang pinakamaganda po na ginawa ng ating presidente ay bagamat nandoon yung wording na modernisasyon, opo, pero wala pong sinabi na lahat na po ito aalisin sa kalsada. Unlike po nung dating presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na totally was out yung pong mga traditional jeepney. Opo, ngayon, yung pong grupo ng Manibila, hindi po ito yung grupo ng mga transport group sa ilalim po ng Manibila ay tila harang nan harang. Di ba? So, pagkatapos, sinasabi nga po ng ating butihing Pangulong Marcos naman na kapag yung isang unit na jeep, kapag pwede pa naman i-repair. Iyon naman po ang malinaw. Opo, ngayon, halimbawa, yung makina niyan, karag-karag na po talaga yung makina, brinawin din sobra napakarami na pong usok. Pagkatapos, tumitirik pa sa kalsada, so anong dapat mong gawin? Di ba? Ganun din po, nakikita nga natin na may mga unit talaga na halos sabihin po natin na puro kalawang na at hindi talaga, hindi po talaga naayos. So in short, yung unit na yun, dapat maayos na. Di ba? Hindi na nga po pinoporsige na totally was out yung pong traditional jeep o yung traditional jeepney. Nakikiusap na po ang ating presidente na payagan na po na magkaroon po na modernisasyon na ang ating mga sasakyan. Di ba? Ito pong isang grupo ng transport group. Tila talagang gusto niya siya masunod. Ang kapal. Di ba? Dapat sumunod po tayo sa gobyerno. Yun naman ang kailangan Isipin mo napakaraming jeep. Opo. So, wala naman ibang layunin ang ating presidente, maayos yung mga sasakyan. Di ba? Yun naman ang layunin. Hindi naman lingid sa ating kalaman na napakarami po talaga mga jeep na karag-karag na, napakarami na pong jeep na tumitirik sa kalsada. Yun lang naman ang sinasabi. Di ba? Halimbawa, isang transport group, may 1,000 unit yan na grupo, konsira dyan ang 200 piraso o 200 units, di yun lang naman ang dapat palitan na magkaroon na pong maging moderno na ang kanilang sasakyan. At yung pong sinasabi nga po na ito pong mini bus na sa kasalukuyan playing in the city, na di umano ito po ay made in Singkit, ay hindi na po priority na ito po ang bilhin ng mga jeepney operator o jeepney transport. Opo, hindi na po itong priority dahil dahil nga po sa mid of China, hindi nakakasigurado kung tatagal po ba talaga ito sa kalsada o hindi. Opo, dahil alam nyo naman kapag China good for 2 days lang yan 3 days pag electric fan. Di ba? So ngayon, ang pinag-uusapan po natin, sasakyan, baka after 2 years o 3 years, hindi pa tapos hulugan, baka nakatingga o nakatirik na po yan sa terminal. Opo, di ba? So sana, yung pagkukontra natin sa gobyerno,
Opo, sana hinay-hinay po tayo. Opo, dahil ang gobyerno naman, ang presidente, ilang taon lang naman po yan manunungkulan. 6 na taon. Opo, presidente po yan ng Pilipinas. Napakarami pong dapat asikasuhin, dapat atupagin ang ating presidente, na kung saan dapat mabilis ang takbo o mabilis ang proseso upang yung gustong marating ng isang presidente sa kanyang panunungkulan, sana may marating. Kung puro po tayo harang, so ano mangyayari dyan? Di ba? So nabanggit po natin ito dahil napaka-importante na sana po ay sumunod tayo doon sa mga nakaupo. Halimbawa, sa barangay level, kapag election, di pwede kang kumontra, pwede ka magkandidato, pumili ka ng sasamahan mo. Opo, pero kapag tapos ng eleksyon, kung ikaw ay talo o kaya kung hindi ka pabor sa sa kapitan, pero siya po ang nanalo, manahimik ka na muna. Total, ibigay mo sa kanyang pagkakataon para maipakita niya ang the best. Di ba? Pwede ba yun? Ganon din po sa mayor, ganon din po sa gobernador, ganon din po sa congressman, doon po sa mga senador, maging sa vice president, kapag sila po ay nakaupo, tulungan po natin. Di ba? Pwede ba yun? Po, kasi yung pong transport, itong sa usapin ng transportation na yan, yung modernization na yan, ginagawa pang issue sa ating presidente na talagang ayaw paniwalaan, ano? Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:35 ng gabi. Opo, so kanina nagprograma po yung OSAD. Pagkatapos po natin ito, magpo-programa po yung tawag nito, yung Tingog Bicol no, ni Kabayang Nelson Salcido. Opo, so talaga naman tayo po ay magtatapos po tayo sigurado sa ganap na alas 9. Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, regards ko po kayo. At siyempre po ang ating mga kapulisan sa ilalim po ng pamuno ni Police Colonel Reynold Gardoque. Nasa kasalukuyan siya po ang Chief of Police of the City of Parañaque. Regards po natin ang ating po mga kapulisan dito po sa Parañaque, mula po doon sa Unit 1 hanggang mula po doon sa Substation 1 hanggang sa Substation 8, kasama na po ang ating mga men in uniform sa lahat po ng unit ng ating lungsod. Palakpakan po natin. Ayan. So kanina habang ako po ay may nakita po ako na dyaryo. So yung pong tungkol doon sa usapin ng Sierra Madre. Doon po sa usapin diyan po sa West Philippines. Actually, ayaw ko na sana ito pong banggitin. Kasi malalim po ang issue talaga diyan. Malalim talagang issue. Kung gaano po kalalim ang karagatan diyan sa West Philippines, mas malalim pa po ang issue diyan dahil tila ang pinag-uusapan po diyan yung langis na nakaimbak diyan po sa West Philippines. Ganun po kalalim. Ngayon, sa akin pananaw naman, bagamat ang inyong pong lingkod, sabihin po natin na isang hamak na magbubukid lamang, siyempre gusto po natin magbigay ng simpleng opinion tungkol diyan. Kasi katulad diyan po sa barkong nandiyan diyan po sa West Philippines, na kung saan napaulat nga tungkol doon sa pagtataboy ng mga barko ng singkit naman, ay balibalik ta rin nyo po, napakababaw po at kitang-kita nyo po ang paglabag nila at pambabastos dito po sa soberenya ng ating bansa. So, hindi na po natin aangguluhan sa malalim na pananaw. Yung pong kitang-kita na po natin mismo, so hindi na po mahirap alamin kung gaano sila sabihin po natin kung gaano sila magpasaway. Di ba ngayon,
may tila ugong-ugong o sabihin po natin na marites na yung pong nakaraang administrasyon daw o kung sino man sa kanila ay may nakausap daw po dyan po sa may nakausap di umano ha dahil hindi ko po talaga alam kung totoo o hindi na aalisin ang Sierra Madre dyan sa ay naman talaga di ba? Kita mo na yan kung totoong may nakipag-usap niyan, sana bitayin po siya ng patiwarik. Di ba? Kasi kapag tinanggal mo yan diyan, so hindi na pupunta yung mga natin, yung mga sundalo natin, siyempre. Dahil kaya po napunta diyan dahil may mga sundalo po tayong nandiyan diyan nagbabantay sa ating soberenya, sa ating karagatan. Kaya po hinahatiran sila ng pagkain. Opo, ngayon kapag iyon ay tinanggal, ay nako. Di ba? Anong sasabihin ng mga Pilipino? Ano ang sasabihin ng mga karatig bansa natin? Ganon din po yung mga nagmamahal sa atin, yung mga tunay natin na kakampi. Sasabihin, kawawan mga Pilipino, pinapaalis na doon sa sarili nilang pag-aari. Pinapaalis sila doon sa kanilang soberenya. Dahil dyan po sa mga pasaway na opisyalis ng gobyerno o kaya pasaway na gobyerno ng China. Opo, so tayo po ay nagbibigay ng opinion dahil tayo po ay, ako, tingnan nyo naman itsura ko Pilipino po ako, wala akong halong kung ano pa man dyan. Di ba? Wala akong halo talaga hanggang ngayon nagtatanong ako bakit. Di ba? Kasi yung iba dyan may halo ako talaga feeling ko Pilipino ako, kaya balibalik ka rin nyo po ang mundo, hindi po ako sang-ayon na yung kaganapan dyan sa West Philippines na hindi po talaga dapat palampasin ng ating gobyerno sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Marcos na kung saan ang sabi niya nga po kung maalala nyo yung salita niyang every ano bang sinabi niyang wording? Every centimeter ba yun o na hindi po siya papayag na makuha kung ano pang bansa ang gustong kumuha o gustong umangkin na pag-aari ng Pilipinas. Palakpakan po natin yan. So yun po ang malinaw palakpakan po natin yan na talagang dapat ang ating gobyerno obligahin kung nagbubuga sila ng kung nagbubuga sila ng tubig alat, ibugahin niya rin po ng tubig anghang. Di ba? Pwede ba yan? Tubig anghang ang ibuga natin para kung sakaling tumama sa kanila, at least ramdam nila na tayo po pala ay maanghang, may anghang pa tayo. Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:41 ng gabi. Opo, ngayon po ay August 10, 2023 at ang oras po at ang Miyerkules, Huwebes at bukas sa Biyernes na naman ay talaga naman mabilis ang araw na mabilis ang labanan. So batid po natin na Agosto na, kapag pumasok po yung September ang sunod, alam nyo na yan. Okay, so ganito po, wag na muna natin iwanan na po natin yung usapin sa West Philippines kasi tayo naman po ay nakikipagmarites lamang, nakabasa po tayo ng dyaryo. Opo, so iwanan na po natin yan at bahala na po ang ating mga alagad ng batas dyan, ang ating gobyerno, na sana yung kanilang hakbang ay pabor po sa buong Pilipinas, hindi po sa ilang bulsa lamang Huwag na po nating patulan yung sinasabi na may nakipag-usap na aalisin yung pong Sierra Madre dyan po sa West Philippines dahil gusto sigurong kumita ng mga iyon
Ayan, so lilipat na po tayo dito sa malapit dito sa Manila Bay. 'Di ba? Ito pong sa Manila Bay. Naalala ko tuloy nung ako po ay naimbitahan ng Southern Maritime Command dito po sa lugar ng Pasay City. Minsan na po kaming naglayag o nag-ikot diyan po sa coastal areas ng Manila Bay. Mula po kami rito sa Pasay, binaybay po namin yung Manila, papunta po doon sa lugar ng Malabon. Sa dagat po yung pinag-usapan natin. Pagkatapos doon sa malapit na po kami sa dulo, bumalik po kami rito papunta ng Pasay. Opo, ngayon, habang nandoon po kami sa gitna ng dagat, nakikita po namin yung sasapin ng reclamation na yan. O yung pagtatambak ng lupa diyan po sa karagatan na sakop ng Manila Bay. Opo, so nakita po natin may mga bakod na po yun, may mga bakod na eh. Yung pong may mga tawag yung sa amin may mga sa English o sa Tagalog, may in short mayroon na pong pilapil tawag yan. Na yung pong pilapil na yan, yun na po yung mga tinambak para yung tubig dagat, hindi na pumapasok yung tinatambakan nila ng mga buhangin, bato, buhangin o kaya lupa. So napakalawak po ito, napakalawak. At nung tayo po ay nasa gitna ng dagat, nakita po natin yung mga malalaking barko, ay makikita po natin ang kanilang operasyon diyan po sa lugar na talagang tuloy-tuloy. So, tama po ang question na ang sabi nga po nila, hindi sila, may mga taong gobyerno, may mga Pilipino naman na hindi naman sila kontra o against doon po sa tinatawag na reclamation. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, lalong-lalo na po sa usapin ng pag-unlad ng Greater Metro o yung pong Metro Manila. So, sa akin naman, in my side, ako talaga, hindi po ako sang-ayon. Opo, kaya lang kahit tayo po ay araw-araw magsalita rito, minuminuto, wala naman tayong, hindi naman tayo pakikinggan ng mga yan dahil hindi po tayo pakikinggan yan dahil hindi tayo ang mga person in authority. Sila po ang mga otoridad na dapat nag-alam ng katotohanan kung ano po ba talaga magiging positive impact nito, maging negative impact pagdating ng panahon. Opo, di ba? So, ang nangunguna po yan, sinasabi nga po itong Department of Environment and Natural Resources or DENR, na sila po ang, sabi nga po nila, silang player dyan eh. Sila yung mga, sila po yung magagaling dyan. So, in short, kaya po nagkaroon po dyan ng reclamation dahil may mga legal na dokumento ang hawak ng mga nag-develop ng lugar. Dahil magtapong ka nga lang ng basura sa dagat. Bawal, hulihin ka eh. Di ba? Bawal na magtapo ng basura diyan po sa Manila Bay. Bawal na magtapo ng stick ng sigarilyo, bawal magtapo ng plastic, bawal lahat. Opo, dahil nakakasira ng kalikasan, nakakarumi ng dagat. Pero yung magtambak ng ektaryang lupa diyan po sa gitna ng dagat, pinayagan. Di ba? So ganun po sila ganun po sila mag-isip. Ang gagaling po nila, ang gagaling din po nilang maging aywan. Di ba? So malinaw naman po 'yan, malinaw. So mabuti na lang ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos, ang pinakalitis daw ay sa kasalukuyan, hininto na po 'yung pinahihinto. Dahil kapag hindi nila hininto, utos yan ng presidente, baka may paglalagyan sila. Dahil utos po yan ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Halal po yan ng taong bayan. Di ba? Halal ng taong bayan yan. So wala po silang magawa. Ngayon, yung mga tao naman na nakapaligid dyan sa kasalukuyan, siyempre yung kumita dyan isip-isip siguro, bahala kayo, total tapos na kami dyan. Di ba? Isip-isip kami, tapos na kami dyan. Ngayon, kung nasilip ni Pangulong Marcos na may problema pala, kayo nang bahala dyan. Gawan nyo rin paraan yan para manahimik din.
Ayaw kong ganun ang kaisipan ng iba. Basta ang akin lamang, may nakita ang ating presidente na hindi magandang epekto, na magiging epekto diyan po sa ginagawang reklamasyon na yan, doon po tayo pipihit. Doon po sa negatibong epekto kung sakasakaling matuloy yung pong sabihin po natin pagtatambak o pagkakaroon ng reklamasyon diyan sa Manila Bay. So yun po ang malinaw dahil marami na pong umiipal di ba? Nung panahon ni Duterte, ni isang busis, ni isang investigasyon, wala. Ngayon, palibasa wala na si Pangulong Duterte, saka kayo iingay. Di ba? So, ganun po ang nagiging labanan na kung saan paulit-ulit po natin sinasabi na magagaling po silang humakbang. Magagaling po silang humakbang para magpaipal. Di ba? Asan ba yung kaibigan natin? Ito pong si Henry, Wala ba tayo dyan? Tika mo. Kita mo naman. Ito pong si Henry, veterano po ito. Veterano po ito sa letra ng Bay. Di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:49 ng gabi. Yung po mga nasa online, regards ko po kayo, lalong-lalo na po itong, ito pong si Eusebio Pogi Morioles. Eusebio Pogi Merioles ng taga-Ilaya. Binabati ko ang masipag kong kaibigan, Gaspar Latam. Pabati naman sa mga kasama ko sa Padak Holding Center. Salamat po. Ito pong si Eusebio Pogi Merioles. Kasama po natin ito sa 100%. Dati talagang every now and then nagkikita kami nito. Kaya lang, nung na-inlove, nung ma-inlove ito pong si Eusebio Merioles, siyempre, bihira na magpakita at kasalukuyan siya po ay na-assign diyan po sa Paranaque Anti-Drug Abuse Holding and Diagnostic Center diyan po sa lugar ng La Huerta. So kanina, nagkita kami ng mga kasama mo, si Sister Nieta, si Romy, at saka yung dalawa pa, na doon po sa City Gym, diyan po sa lungsod ng Paranaque. So, regards ko po lahat ng mga nasa holding center. Siyempre, kasama na po diyan si Sir Christian Buhay. Palakpakan po natin. At muli, regards po natin, ito pong si Darwin Juju Miko. Okay ang pangalan nito, Darwin. Dati, Juju. Ngayon, mayroon ng Darwin. Kasi lumipat na po sila dito sa lugar ng Cavite. Siguro, para medyo dagdagan ng konti yung pangalan, kaya naging Darwin Juju Miko na. Regards ko po kayo. At siyempre, yung pong si Lig Arguegis, regards ko po kayo. O kaya itong si ito pong si Janet Pascua, nasa online din. At lalong-lalo na po itong masipag, magaling at talagang puging-pugi ng staff ng Office of Attorney Jet Prias, na ito pong anak ng dating kapitan na si Nestor Balot Ramos, na ito pong si Tonton Ramos ay nasa online. Regards ko po kayo. So kanina nandoon tayo sa City Hall, talagang siya po ang representative of the Office of Consular Attorney Jet Prias naman. So ito po nga tinalakay po natin. Actually, nabanggit po natin dahil tayo naman po ay mga Pilipino. Siyempre, kailangan po natin na magkaroon po tayo ng pakialam. Pero yung pakikialam naman natin, siyempre, nasa lugar, dahil ayaw naman po natin na maging kontrabida, lalong-lalo na ayaw naman natin na maging bida-bida. So ang atin lamang, sa usapin ng reklamasyon na yan, bagamat tayo po ay hindi sumasang-ayon dyan, wala naman po tayong magagawa dahil hindi po tayo yung mga person in authority, wala
Wala sa ating mga kamay, wala sa ating mga kapangyarihan. Ang nasa atin lamang, magbigay ng opinion at magbigay ng ipaalam sa taong bayan na yun nga pong kaganapan dyan po sa Manila Bay na talagang rampant yung tinatawag na reklamasyon dyan o pagtatambak ng lupa sa karagatan. Opo. So, nandoon na tayo. Maging aral po siguro ito, Maging aral po siguro ito dito po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po, yung pong ating mga nasa taong gobyerno na pagdating sa usapin ng competition, ang Metro Manila naman, talagang lamang angat sa usapin ng ekonomiya, sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Lamang po ang Metro Manila. Opo, ngayon, yung po mga dambuhalang businessman, inuulit na natin. Yung mga dambuhalang businessman, pinipilit na dito pa rin po sila maghasik ng pera. O kaya maghasik ng negosyo. Opo, pero ang problema, kahit anong uri ng developments dito sa Metro Manila, nagkakandawindang-windang sa usapin ng transportation at sa usapin ng baha. O, di ba hindi nyo ba nakikita yan? Nagkaroon na po ng skyway. Nagkaroon na po ng underpass. Nagkaroon ng LRT, MRT, etc. Oh, pero yung baha, yung traffic, naresolba ba? Oh, di ba paulit-ulit po tayo, hindi naman talaga naresolba dahil sa padami ng padami, yung mga nagpapatayo dito ng mamataas na building. Isipin nyo, 10 floors, 15 floors, 30 floors, 40 floors. Ilan sasakyan ang maidadagdag dito sa Metro Manila? Ilang kalsada ang pwedeng harangan yan? Ilang drainage ang pwedeng harangan ng mga ginagawa na yan? Di ba? Paulit-ulit tayo. Opo, di ba? Nabanggit po natin. Lumabas ka lang po ng norte. Wala pa nga pong 30 minutes. Nagbiyahe. Napakaluwag na po ang lugar ng norte dyan po sa Bulacan. Sabihin natin 1 oras ang biyahe. Tingnan nyo po kung gaano kalawak ang lupain na pwedeng tayuan ng mga negosyo. Di ba? Pagdating sa South naman, di ba? Ganun din sa Cavite. Marami pa pong mga malalawak na lupain na pwede naman pagtayuan ng mga building, pwede naman pagtayo ng negosyo. Di ba? Pagdating sa lugar ng Laguna, Quezon o Bicol Region, pwede naman tayo ng negosyo. Bakit yung dagat ng dagat na tatambakan at doon itatayo ang negosyo? Samantalang napakalaki ang kanilang gagastusin. Masalimuot, kaya nangyayari, ayan, puro problema. Di ba? Paminsan-minsan tayo, ang programa sana natin, gusto sana natin maging masaya, lalong-lalo na po kapag nakikita natin itong si Pastor Gio Ador. Ito po ay malapit sa Panginoon. Kaya kapag nakikita ko po ito, humuhupa ang init ng ulo ko. Dahil pangalang Gio talagang geography, di ba? Parang makakalikasan po ito, Gio di ba? So regards ko po kayo, Pastor Gio Ador, diyan po sa Barangay Munwok. Siyempre, kasama po ang butihing punong barangay na batid ko po na talagang akin Wala akong pakialam sa kanila, basta ang pagkakalam ko ng Barangay Munok na ito pong si Roberto Obit Alano ay isa pong matinong lingkod bayan na talagang nagtatrabaho para po sa kapakanan ng kanilang nasasakupan diyan po sa Barangay Munok. At ito pong si Danny Mirador. Magandang gabi, Sir Gaspar Latam. God bless po. Ikaw, Mr. Danny Mirador, batid ko po na tayo ay magkakababayan, pero wala ka po noong ginanap natin na media seminar and workshop
ay tila wala po kayong compliance at bukas pangalawa, tayo po ay magmi-meeting para pag-usapan po natin yung kailangan po natin na maayos. Ano? At siyempre, ganun din po, regards po natin itong si Tonton Ramos, at ganun din po itong si Eusebio Merioles, Darwin Jujumeco, Janet Pascualatam, Lig Arguges, at ganun din po yung ating mga kaibigan, ito pong sa lugar ng diyan po sa lugar ng Rizal, sa lalawigan ng Rizal, na ito pong si Nats Alporte, kasama na po ang Unit 12 sa panguna po ni Mr. Freddy Lopez. Regards ko po kayo. Opo, so yun po ang ano natin, yun po ang ating napag-usapan, na sana doon po sa usapin ng reklamasyon, wala naman po kaming magagawa, pero gusto lang po natin ipalam sa taong bayan, dahil kapag ikaw po ay magtapon ng isang piraso ng dumi, sigarilyo, plastic, ay kung ano pang pwedeng basura na maituturing, bawal pong magtapon sa dagat. Bawal po magtapon sa baybayin ng dagat. Opo, pero yung pong magtambak ng ekta-ektaryang lupa sa karagatan ay pinagbigyan. Oo, di ba? Ganon kasimple. So, ganun din yung pong ating kaibigan diyan po sa Baguio City. Itong presidente ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA, sa panguna po ni Mr. Errol Consulta the Camin of course. Kasama po ang kanyang director naman, ito pong si Oliver Licop, na sila po ang nagbigay ng seminar sa ating mga correspondent, reporter correspondent, maging ito pong grupo ng ating mga monitoring sa field. Ay regards ko po kayo, Mr. Errol Consulta the Camin, the president, and of course the director, Mr. Oliver Licop. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so opo, ang oras po natin ay talagang ang bilis. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9. Mr. Chairman, pakisilip nga, baka nandyan na siya. So, tayo po ay mabilis na at malapit na po tayong magtapos. Opo, so yung po mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas, binabati ko po kayo ng happy birthday. At siyempre, yung pong ating butihing punong lungsod, Eric Olivares, at ganoon din po itong Congressman of Distrito Ono. Binabati po natin na magandang gabi po sa inyo. And of course, the city government of Parañaque, headed by the Vice Mayor Juan Villaperte, ganoon din po itong the city administrator, Attorney Walter de la Cruz, maging ito pong head ng Public Information Office sa panguna po ni Mr. Mil Alipon. Regards ko po kayo, 10 ng ating mga kasama sa Public Information of the City of Parañaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre, yung pong ating mga kaibigan dito po sa 16 na barangay na kung saan ito pong si Kagawad Emon Arcillo, si Kagawad Jerry de la Cruz, at yung pong barangay captain ng Barangay San Antonio na ito pong si Barangay Captain Paul Casale. Regards ko po kayo at magandang gabi po sa inyo dyan sa Barangay San Antonio. Okay, dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Mr. Chairman, ikasa muna. Happy birthday. At ito po pala, Fiesta Mass and Celebration of 398 Enthronement Anniversary 11th Shrinehood Anniversary of Nuestra Señora del Buen Suceso, held at St. Andrew Cathedral, Barangay La Huerta, ay happy anniversary po kasama. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ninyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! God bless us all!